Salamat sa Panginoon dahil hindi niya pinahintulutan na makapamansala ng matindi ang bagyo. Kahapon ko pa minomonitor, ang kala ko dadaan sa atin. Mabuti na lamang at umiwas, pero ganun pa man, papasok pa rin ng Pilipinas. At mamayang hapon, I think, ang pinakamalapit sa atin ay sa Cabanatuan. So, napakaraming sasakyan sa kalye sa Noveleta. Dahil nakaparada lahat, gawa ng natatakot sila sa baha. Kaya naman salamat sa Panginoon dahil tayo binigyan muli ng kanyang pag-iingat. At ganoon din, ipanalangin din natin mga kapatid ang mga daraanan ng bagyo sa natitirang pagbaybay nito sa Pilipinas, sa North, especially mamayang hapon. Tayo manalangin. Sa iyong kapangyarihan, sa karunungan mo, aming Diyos, aming Ama, kami patuloy na mananahan sa umagang ito. Ang iyong mga salita ang patuloy na mangusap sa amin. Pagpalain po kami sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Lahat tayo ay dumating sa ganitong pananampalataya na nasaksihan natin ang pagsikat ng mga magagaling na mga preachers, magagaling na mga tagapagsalita ng Diyos sa mga panahong ito. Binayayaan tayo ng magagaling na mga theologians na siyang sa malimit ay ating kinukuha at pinagtutuunan natin ng pansin ng mga word of wisdom na kanilang binabanggit. At the same time ay pinopost natin ito sa Facebook at lubos tayong na-impluensyahan ng mga magagandang mga pananalita. Sa panahon natin ngayon ay usong-uso yan ganyan po. Yung bang ating ina-associate yung ating sarili sa mga theologians na ating mga hinahangaan. Meron dito ang mga tagahanga ni R.C. Sproul. Si Ate Lea, tagahanga ito ni John MacArthur sa lahat ng kanyang mga posts. Natural sa atin naman gano'n, kapag tayo humanga, gusto natin i-associate yung ating sarili sa kanila. Parang sinasabi natin na kung sila ay merong nagtataglay ng ganoong wisdom, of course, dahil naiintindihan natin yung wisdom na yon, ay gusto natin ma-identify tayo with them, di ba? At natural yan sa tao. Walang problema sa ating mga dinadala, pero yung pagkagusto natin na tayo maging kabahagi o kasing level ng mga taong ating hinahangaan, yan ay isang malaking problema na siyang kinapapalooban ng problema doon sa Corinto, na kung saan nagko-cause ng kanilang division. Meron kay Paul, meron kay Apollos, may kay Pedro, at meron kay Kristo. They love the wisdom of those men on the top. Yun ang problema ng mga mananampalataya noon sa Corinto. And ito ang sinasabi ni Paul na wisdom of this world. Ang wisdom ng mundo, gusto nila palagi yung mga nasa itaas. Kung wala man sila roon, gusto nila at least na-identify sila doon sa itaas. Lubos nilang hinahangaan, lubos nilang ipinagmamalaki ang karunungan ng tao. Kung paano sila magsalita, kung paano nila gawin ang kanilang pananalita, yon ay lubos nilang hinahangaan. The wisdom of the world. Palaging gusto natin at nakikita natin na malaki ang benefit sa atin ng mga sikat, ng mga celebrity, ng mga influential ones na kinakikitaan natin ng magagandang karunungan
masaganang karunungan na lubos nating hinahangaan. But the wisdom of the gospel is the opposite. Ito ang sinasabi ni Paul. The wisdom of the gospel does not discriminate. It unify and equalize. Kung makikita natin si David na isang shepherd na kung saan ay naging isang dakilang hari ng Israel, sino ang mag-iisip na gagamitin ng Diyos ang isang mahinang si David para talunin sa Goliath at maging isang dakilang hari ng Israel? Maraming mga sa panahon natin ngayon, ang mga dakilang ay tao, yung mga nandun sa itaas, bata pa lang, tinetrain na sila para sa trabahong iyon. Hindi po ba? Kapag ikaw ay nasa lahi ng mga matitinding politiko o yung pamilya mo ang nag-ahari, halimbawa sa isang bayan, sa isang lalawigan, bata pa lang, dinadala na nila yung kanilang anak doon sa ganoong gawi upang pagdating ng araw ay nakahanda siya kapag dumating sa kanya ang pagkakataon na siya ang magiging tagapanguna ng kanilang bayan. Pero ang Diyos, iba ang kanyang pamamaraan. Sabi nga ng huli nating sermon, hinihiya ng mahina ang malakas. Hinihiya ng maliliit yung malalaki. Hinihiya noong mga mangmang ang matatalino. At doon natin nakakita kung paano ang paraan ng Diyos. Nakita rin natin ang 12 alagad ng Panginoon na pawang mga hindi nakapag-aral na mga mangingisda, merong rebelde, merong mga tax collector, pero sabi ng Bible, they turn the world upside down. At mismo ang Panginoong Jesucristo, na siyang hari ng mga hari, na siyang Diyos, siyang ating tagapagligtas, ating Panginoon, pero itinuring tayong mga kapatid. Ano po? Siya'y ating kapatid. Ganoon niya, ibinaba ang kanyang sarili upang ipakita sa atin kung ano ang karunungan mayroon ang Diyos. Palagi ang mababa. Ang sabi nga nung nabasa ko doon sa Facebook, ang pinakamataas na posisyon sa Kingdom of Heaven is servant. Diba? Yun ang pinakamataas na posisyon. Kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ang dapat mong gawing, ang dapat mong pagsikapang kunin ay yung pinakamababa. Sa umagang ito ay i-discuss natin ang buong chapter 2 ng 1 Corinthians at hahatiin natin ang mga talata sa 3 part. Yung unang part, verses 1 to 5, ay tatalakayin natin yung humility of the gospel. Verse 6 to 11, tatalakayin natin the exclusivity of the gospel. At ang natitirang 5, 12 to 16, understanding spiritual things through the wisdom of the Spirit. Bago tayo magsimula sa ating pagtalakay, gusto ko lamang linawin sa ating lahat. Ang liham na ito ay instruction sa iglesia. Ito ay intended for the believers, for the church. Kaya kapag tinatalakay ang mga bagay tungkol sa gospel, tungkol sa pagliligtas ng Diyos, tungkol sa mabuting balita, ito ay instruction sa mga mananampalataya. Kasi kapag ito'y inisip natin na para hindi sa inyo at para sa mga hindi mananampalataya, katulad ng kaisipan ng marami, ay babaksak tayo sa maling konteksto ng ating pag-aaral. So, tingnan natin ang sinasabi ng unang mga talata, 1 to 5. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak
na karunungan. Ito po ang sabi ni Paul. Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Jesucristo na ipinako sa krus. Nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mga mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Sa pagpapatuloy ng liham ni Apostle Paul, patuloy niya pa rin binibigyan ng diin ang tungkol sa pagkahumaling ng tao sa karunungan ng tao. At kung ating babalikan, ating gugunitain at babalikan yung kasaysayan na kung saan na-establish ang church sa Corinth sa Acts 18, dito ay maaaring sinasabi ni Paul sa kanila, ganyan ba kayo tinuruan nung kayo'y mga bago pa lamang? Matatandaan natin, sa loob ng 18 taon, itinayo at ipinlant o itinanim ni Apostle Paul ang kanyang iglesia sa Corinto. Sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan, sa kabila ng threat sa kanyang buhay, sa pananakot sa kanila, na itayo ang church. At doon mababasa natin sa Acts 18, sa kanyang ministeryo sa lugar ng Corinto, doon nakakilala yung may-ari ng sinagoga, si Justus, si Crispus, at ang kanyang buong sambahayan. At lahat sila ay na-convert sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo. At doon nga, sa lugar na yon, ay dahil sa napakaraming threat sa kanyang buhay at daming kaguluhan, patuloy siyang in-encourage ng Panginoon na manatili at ipagpatuloy ang kanyang pangangaral sapagkat sabi niya, hindi kita pababayaan. Sabi niya, marami akong tinawag sa lugar na yan. Ibig sabihin, maraming makakakilala sa lugar ng Corinto sa Panginoon. At sa kanyang pag-address sa kanila, patuloy na nire-remind ni Paul, pinapaalala doon sa mga taga-Corinto, kung paano sila na-convert sa kanilang pananampalataya. Paano ba nabuo ang iglesyang ito? In humility, Paul confessed that he did not use lofty speeches and wisdom. But sabi niya, in weakness, and in fear, and trembling. Ganoon niya ipinahayag ang mabuting balita sa kanila. Hindi sa pamamaraan ng mabulaklak na pangungusap o sa wisdom ng tao. Nowadays, makita natin ang message ng gospel ay binubuo ng mga excellent presentation and strategies. Tama po ba? Na kung saan minsan hindi mo na alam yung pa nga ba ang mabuting balita sa sobrang ganda ng presentation. Nakita natin yung mga ibang strategies every time na may mga evangelistic night. Hindi po ba? Meron drama. Meron parang kay Alma Moreno na presentation na may mga sayaw, di ba? May mga patotoo ng mga kilalang tao. Because they believe na sa pamamagitan ng ganoong pamamaraan ay mapapersuade nila ang tao sa pananampalataya. But hindi ito ang kaisipan ni Paul. Sabi ni Paul, hindi ganyan ang intensyon ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay pinahayag ko sa inyo hindi sa parang ganyan. Nakatulad ng mga bagay na pinaniniwalaan nyo ngayon. Very plain and very simple kung paano ito ipinahayag sa inyo. Because the message of the gospel is plain and simple. Bakit plain and simple? It's about Jesus Christ, the Son of God, who was crucified for our sin, died on our behalf,
to reconcile us to God. Yun lang naman ang simpleng mensahe ng mabuting balita. Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maiharap tayo at mailapit tayo sa Diyos. To reconcile us to God. Merong utang, kailangang bayaran. Di ba? Merong kasalanan, kailangan bigyan ng parusa. Napakasimple, napaka-plain ng sinasaad ng mabuting balita. Bakit kailangang ito'y bigyan ng mas malalim pang paliwanag samantalang napakalinaw naman ang sinasabi? Maunawaan mo sa rektang pakikinig kung ano ang sinasabi ng mabuting balita. The gospel is preached to captivate the hearer about the powerful message of the cross, resting on the wisdom of God and not the wisdom of men. Kung mapapansin natin, patuloy na idinidiin ni Apostle Paul ang tungkol sa karunungan. Hindi po ba? Sabi nga sa ating pag-aaral kanina sa Sunday School, sa lahat ng karunungan, palaging merong bahagi dyan ng kamangmangan o pool o poly. Poly uli. Napapunta na naman kay poly. Pero palaging ganon. Hindi po ba? Kaya naman, kung ating papansinin, dahil ang mabuting balita ay nakatuon sa karunungan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Katulad ng ipinahayag ko kanina, ang wisdom ng Diyos ay palaging nasa ilalim. Hindi po ba? Wala sa itaas. Kaya masasabi natin, the message of the gospel is a humbling gospel. It always brought every Christian to its knees. Kapag ating isinasabuhay ang gospel, kaya ito pinagkaloob sa atin para tayo patuloy na ibaba. Naintindihan po natin. Na kabila ng ginagawa ng mga taga-Korinto. Gusto nila na daw sila sa taas. Teka, sabi ni Paul, hindi yan ang layunin ng gospel. Ang layunin ng mabuting balita ay para tayo dalhin sa ibaba. Para wag tayong maging mapagmataas. Sapagkat yun ang problema natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. We are proud. Mayabang tayo. Gusto natin, nagmamalaki tayo palagi sa Diyos. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nung naunawaan natin ang mabuting balita, na sa ating kaligtasan, wala naman talaga tayong ginawa. Na lahat ay ginawa ng Diyos para sa atin. Meron ka pang pwedeng ipagmalaki? Wala. Kaya ang message ng mabuting balita ay palagi nagdadala sa atin sa kapakumbabaan. Kaya naman, sabi ni Paul, I decided to know nothing but preach only Christ and Him crucified. Nakita niyo yung talatang yon? Hindi na ako nagsikap pang makaunawa ng marami pang karunungan sapagkat sapat na. Sapat na sa akin na naunawaan ko na si Kristo ang aking dapat ipangaral, siya lamang at siya'y pinako sa krus. Sapat na para makapagligtas. Sapat na para ibaba ang isang taong dati nagmamalaki sa Diyos. At gusto ko lang ipaalala sa inyo, mga taga-Korinto, ganyan kayo naligtas. Hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kung hindi sa kapangyarihan ng mabuting balita. The gospel is the wisdom of the church. Kaya nga mga kapatid, ulit-ulitin ko palagi, kaya ang pulpito, paulit-ulit na ang ipinangangaral ay ang mabuting balita. Sa loob ng iglesia.
Mali ang pagkaunawa natin, ang mabuting balita ay para lamang hindi sa ligtas, sa mga hindi ligtas, para lang sa mga hindi sumasampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ay para sa atin. Para sa atin. Amen po ba? Baka sabihin nyo, ay, hindi na namin kailangang pakinggan yan, pastor. Sapagkat ligtas na kami. No! Ang mabuting balita ay para sa atin. Every time na tayo umati ng church at narinig natin ang mabuting balita, ipinapaalala sa atin na, anak, wala kang pwedeng ipagmalaki sa akin. Kailangan kita palaging nagpapakumbaba. Sa harapan ko, kailangan palaging ikaw ay nagpapakumbaba, nagpapasako. At yun ang layunin, kaya ang mabuting balita ay palaging ipinapangaral sa loob ng church, sa pulpit. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Amen po ba? Mga kapatid, ang ating kaligtasan ay kulang pa. Tandaan ninyo. Ha? Kulang pa. Kumpleto na para tayo makarating sa langit, pero kulang pa. Hindi pa nabubuo. Kailangan pa rin nating patuloy na marinig ang mabuting balita. Kaya mahalaga ang pagdalo natin sa ating pananampalataya, sa ating church every Sunday. Sapagkat ito ang karunungan na kailangan natin taglayin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating pagharap sa lahat ng mga bagay na ating kinakaharap sa pang-araw-araw nating buhay, hindi lamang sa church. How we decide, how we to treat other people is all about the gospel of Christ. Sapagkat magiging mabuti yan kung palagi nating ibinababa ang ating sarili sa Diyos. Gusto nating magyabang? Teka, di ba ibinaba na ako ng Diyos? Ano pang aking pagyayabang? Tandaan natin, every time na tayo gumagawa ng kasalanan, ang ibig sabihin niyan, nagmamalaki tayo sa Diyos. Every time na ginagawa natin ang mga bagay sa ating lakas, ibig sabihin niyan, nagmamalaki tayo sa Diyos. At yun ang ginagawa natin palagi. Kaya sabi ni Paul, ang wisdom natin ay walang iba kung hindi ang mabuting balita. Kasi palaging idinadala ka niyan sa kapakumbabaan. Walang Kristiyanong proud. Kaya sa chapter 1 sa pagtatapos, kung merong dapat tayong ipagyabang, ano sabi ni Paul? Ang ipagyabang natin ay ang Panginoon. The gospel primarily is for the people of God. It is the perfect tool for our sanctification. Dito tayo nililinis ng Diyos araw-araw. Amen po ba? In order to receive the benefits of its message in our lives, we must strive to study the Word of God. His wisdom. Going to church every Sunday is the best way to grow in the knowledge of Christ through the preaching of the gospel. Malaki ang nawawala sa atin, mga kapatid, kapag tayo hindi uma-attend ng church every Sunday. Malaki ang nawawala. Isang linggo kang hindi makarinig na salita ng Diyos, ng katotohanan ng salita ng Diyos, o nandito ka man pero hindi ka nakikinig, malaki ang nawawala. Sapagkat yun ang pagkain ng ating kaluluwa. Amen? Napa-amin tuloy ulit kasi parang ayaw niyang maniwala eh. Why? Ngayon, nakakalungkot. Kaya nga, tayong lahat, salamat sa Panginoon at dinala tayo sa isang iglesia na naunawaan natin na ang mabuting balita ay kailangan kong marinig linggo-linggo. Na tayo lahat ay nagsisikap upang maihatid ang mabuting balita sa ating lahat. Hindi lamang sa inyo, kundi para din sa akin. Pare-pareho tayo nangangailangan. Nakakalungkot. Because gospel preachers today are motivator
motivational speakers. Walang iparirinig sa inyo kung hindi wisdom ng tao, hindi si Kristo. Ano ang galing ng tao? Ano ang dapat pagsikapan ng tao sa kanyang kakayahan? Those are motivational speakers. Moralism. Hindi yun mabuting balita. Ang pagiging magaling, ang pagiging mabuti, ang pagiging maayos ay hindi mabuting balita. Hindi ka nagogro doon. Yun ay bunga ng mabuting balita. Hindi yun ang cause. Papatawa nga ako sa social media, usong-uso yung usapang discipleship. Ang dami sana walang nagpo-post sa inyo. Nagre-repost ng usapang discipleship. Sapagkat hindi totoo sinasabi noon. Tama ang kanyang mga pero hindi yun ang gospel. Pinagkakalat natin yung karunungan ng ating kakayahan. Pero sabi ni Paul, that's all the wisdom of man. Nung binigyan ng Panginoon si Solomon ng wisdom, nakita niya sa wisdom din siya bumagsak. Because it's always the wisdom of God that rules. Why Paul chose to preach this way? Bakit pinili ni Paul na mangaral base sa kapangyarihan ng Diyos? Because the power to save is solely based on the power of God. Wala siyang kakayahang magligtas. Kundi ang kapangyarihan na nakapagliligtas, nakapagbabago ng buhay, ay walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos. The Spirit is the one in charge in salvation. Wala po tayong kakayahan. Kaya nga, Paul testified that he preached the gospel in total humility, fully aware that he is only a messenger. Without Christ, he is nothing. Yon, una ay the humbling gospel. Sa pangalawang bahagi, tingnan natin yung exclusivity ng gospel. Simula sa talatang 6 hanggang talatang 11 ay ganito ang sinasabi. Sa mga matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan sa ating lahat. Sa mga matatag na yung espiritual na buhay, nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi siya na nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Tama nga naman. Kung alam ni Paul, kung alam ni Pontius Pilate, kung alam ng mga nagpapatay sa Panginoon na siya yung king, kung yun ay napahayag sa kanila at alam nila, naunawaan nila, hindi na nila dapat pinatay si Jesus Christ. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa man sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, ang wisdom ng Diyos ay original. Noon pa, inihahayag lamang unti-unti sa atin. Ang wisdom ng tao ay nakabase lamang sa kanyang nararanasan, sa kanyang nakikita, pero ang wisdom ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ay naroon pa bago pa natin madiskubre ang karunungan. Naiunawaan po natin. Yung sinasabi ni Paul.
Ang karunungan ng Diyos, ang source ng lahat ng karunungan. Simula pa ng una, naroon na ang karunungan ng Diyos. Hindi pa natin nauunawa ng mga bagay, karunungan na ng Diyos yan. Ngunit ito inihagna ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. The mystery that the apostle imparted to them, ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, yung misteryo, yung hiwaga ng mabuting balita, sinasabi niya na it is not a product of education, but a revelation to them by the Spirit. As always. Sa ministeryo ng Panginoon sa mundong ito, nung siya'y naririto, makita natin kung paano ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ng talinhaga. Marahil iniisip ng iba, bakit gano'n? Nangangaral ka bago ayaw mo namang ipaalam pala. Pero yun ang totoo. Yun ang sinasabi ng Bible, yun ang tinuturo ng gospel. Na ang Panginoon, nung kanyang kapanahonan ng ministeryo rito, ay nangangaral sila ay nangangaral sa pamamagitan, ang Panginoon nangangaral sa pamamagitan ng talinhaga. Sabi ng iba, nakikinig sila, pero hindi naman nila naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Minsan, ang mga alagad ganon din. Ano bang ibig niya sabihin? Pero dahil ang mensahe ng kanyang pinapangaral ay para sa kanyang mga alagad, kanya itong ipinapaliwanag sa kanila. Sa ibang tao na naroroon, nakikinig sila, pero hindi nila naunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang hiwaga. Pero ito ay itinuturo ng Panginoon. Pagkatapos na yun ay pahayag sa kanila, doon naman sa kanyang mga alagad. Maraming beses nating nakikita yan, hindi po ba? Sapagkat ang hiwaga ng mensahe ng Diyos ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Kaya ang mabuting balita, uulitin ko, ay talagang para sa atin. Para sa mga pinili ng Diyos. Kaya makita natin bakit may propeta. Bakit sa kanila lamang pinasasabi ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nais na sabihin. Pagkatapos ng propeta sa New Testament, nandiyan naman ang mga apostol. Bakit sila ang nakakaunawa ng mensahe? Sila sa kanila sinasabi ang mga misteryo. At sa ating lahat ngayon, sa pamamagitan ng ministry, ng Word, ng Biblia, pero ganun pa man, nauunawaan lang natin ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, naririnig natin palagi ang mabuting balita. Naririnig natin palagi ang katotohanan ng Biblia. Kapag hindi natin nauunawaan, meron tayong kakayahang manalangin. Ipaunawa mo po sa akin, Panginoon, ang naiintindihan. Iyon ay nasa ng ating puso. Di ba sabi, if you seek, you will find. Kapag ninasa mo na ito'y maunawaan, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi natin sinasabing hindi kayo ligtas, kaya hindi pinauunawa sa inyo. Pero malimit, ang utak natin magulo. Kung hindi magalo, tulog. Tama po ba? Hindi po ba? Nawawala tayo sa focus. Pero, bago pang lahat, ang hiwaga ng banal na Espiritu
ay pinaunawa sa atin. Mga anak, sabi ng Panginoong Kristo sa atin lahat, ang Espiritu isa sa inyo na siyang sasaliksik ng lahat ng karunungan ng Diyos at ibabahagi sa inyo. The gospel message is divine revelation, exclusive for the people of God. That's why a natural man cannot understand it. Hindi kayang maunawaan ng pangkaraniwang tao ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya nga sa kanila ay risa. Poli. Yun. Kaya sa kanila kahibangan. Pero sa atin, kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat naunawaan natin. Kung kayo'y hindi naunawaan ng kapitbahay ninyo, i-share nyo sa kanya ang mabuting balita at ipanalangin ninyo na sana'y buksan din ng Diyos ang kanyang isipan. Sapagkat kahit anong galing ng iyong pagpapaliwanag, kung hindi bubuksan ng Diyos ang isipan ng taong pinapaliwanagan mo, wala din. Ha? Kaya huwag ka trying hard. 5 taon na yata, yun lang sinesharan mo. Hanggang ngayon, ibig sabihin ba, may kakulangan ka ba? Wala ka namang kakulangan. Sapagkat ang Diyos ay nagbubukas ng isipan, nagbubukas ng mata, nagbubukas ng puso. Di ba palagi, pag ang Panginoon ay nangangaral, sinasabi niya, ang lahat ng nakikinig ay makinig. Ina-address niya yung ginagalawan ng banal na Espiritu para makaunawa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang mensahe ay hindi para sa lahat. Ang tanong, naunawaan ba natin ang mensahe ng kaligtasan? Of course. Hindi niyo sasabihin. Mahirap pag inamin niyo, hindi ko naiintindihan. Lord, dapat iligtas mo po ako. Pero napakabuti. Kaya nga, ang gospel is a humbling gospel para umasa tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Amen po ba? Na ang kaligtasan natin ay hawak ng Diyos. Siya ang nagbubukas. Kaya salamat sa Diyos at naririto tayong lahat. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang providensya, dinala tayo para makakilala sa Kanya. Kaya naman samantalahin natin mga kapatid. Samantalahin natin na sa araw ng linggo, narinig natin ang mabuting balita. Nakikilala nating mabuti ang Diyos. God chose us to reveal His plan, His decree, and the privilege that not available to others. Pangatlo, the ministry of the Holy Spirit. Ito yung understanding natin sa Word of God. Sabi ng verse 12, ito na po tayo magtatapos hanggang verse 16. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kung hindi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ang sinasabi lang ni Paul, kung meron kayong wisdom of this world, espiritu yan ng sanlibutan. So, ang espiritu ng sanlibutan ay mapandaya, sapagkat espiritu yan ni Satanas. Kaya anong ginagawa niya sa church? Hinahati-hati niya ang church. Di ba? Nakikita na natin ang punto. But, Paul reminded them, at tayong lahat ngayon, na ang espiritu nating tinanggap ay espiritu ng Diyos. So, hindi espiritu ng mundo, kundi espiritu ng Diyos. Upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. So, walang mananampalatayang tatanga-tanga. Bakit? Kasi, ang karunungan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin din ang karunungan ng Diyos. Sabi ng verse 14, sapagkat ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos.
Para sa kanila, ay na naman, favorite ni Risa, kahangalan ang mga yan at di nila mauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Ito naman ang mga palaging panangga ng mga iglesia ni Kristo. Ang espiritual ay maunawa lamang sa bagay na paraang espiritual. Sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng espiritu na ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mang makakasiyasat sa kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Meron ba? Wala. Gusto ko Englishin, verse 16. For who has understand the mind of the Lord so as to instruct him? Anong sabi? Yung famous na sinasabi ng Bible, but we have the mind of Christ. Nakita niyo po yun, mga kapatid. We have the mind of Christ. Kahit paano ang gawin natin, the world cannot understand us. Kahit gumastos ka pa ng napakaraming mga gumimi ka pa ng napakaraming goto, gumimi ka pa ng maraming mga kung ano-ano para makahata ka ng tao sa loob ng church, hindi naman masama. Pero dapat nating naunawaan, ang gospel ay exclusive. Yan ay para sa mga tupa, hindi para sa mga kambing. Of course, i-share natin ang gospel sa kanila. Pero huwag kang magpakamatay na ibibigay mo ang lahat para lang ma-persuade sila na paniwalaan ang gospel. Kasi yun ang nangyayari. Ginagastosan nating mabuti. Ginagawa natin ang pinaka-the best. Pagandahin nating mabuti ang presentation para siguradong huli sila. Sa G12 nga yan, nakakatuwa. Meron pa silang tinatawag na backdoor ministry. Sino yung backdoor ministry? Kapag nakawala doon sa una, sila ang sasagot sa likuran. Nakita niyo? Nakita niyo, di ba? Kapag nakawala sa una, merong haharang sa likod. Yun ang tinatawag nilang backdoor ministry. Teka, kayo ba nagliligtas? Hindi naman Di ba? Bakit gagawin mo mga bagay samantalang ang lino ng sinasabi ng salita ng Diyos? Na ang Diyos ay nagliligtas. Pero sabi nga kanina, hindi na natin dapat bigyan pa ng maraming atensyon yun sapagkat ang mabuting balita ay hindi naman para sa kanila, kundi para sa atin. Dapat ang concern natin ay tayo. Tama po ba? Naunawaan po ba natin na mga bagay na ating tinanggap para maunawaan natin ang mga bagay tungkol sa Diyos, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. At kung tinanggap ka natin ang Espiritu ng Diyos, maunawaan na natin ang mga bagay patungkol sa Diyos. Bakit sabi ni Paul, lahat ng instruction? Because we have the mind of Christ. At sa katotohanan yan, a spiritual person, because of the work of the Spirit, can judge, can discern, or believe all the truths. We know and believe His thoughts given to us in His Word and confirmed in us by the Holy Spirit. Kaya nating makita ang mga bagay sapagkat nasa atin ang Espiritu. Bago pa lang natin maunawaan na mahuhulog tayo sa mga bagay na yan, winawarningan na tayo. Bago pa lang natin naririnig kung ano ang gusto niyang sabihin, naunawaan pa natin bago niya pa ibuka ang kanyang bibig. Sapagkat meron tayong discernment na kaloob sa atin ng Diyos. Nasa atin ang espiritu ng karunungan, nasa atin ang espiritu ng katotohanan, nasa atin ang espiritu para maunawaan natin ang lahat ng kasinungalingan sa mundong ito. We have the Spirit. We have the Spirit. We have the mind of Christ. Para patuloy tayo
at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Basahin ko na lang itong huli. Sayang naman, paborito ko ito, binasa ko sa ating pagwawakas na po. Sabi rito, sin remains in us until we are glorified. So we will sometimes live by worldly wisdom and not the wisdom of God in Christ. Tama naman. Hanggang tayo nabubuhay pa sa kasalanan, hati pa din ang ating kaisipan. Minsan ginagamit natin ang wisdom ng Diyos, minsan ginagamit natin ang wisdom natin ng tao. Palagi tayong para tayong, tawag dito, namamangka sa dalawang ilog. Mabuti na ang inaanak ko yung sumimba ngayon, kala ko hindi sisimba eh. So, palagi tayo namamangka. Minsan, wisdom of the Word, minsan, wisdom of God in Christ. Pero, if we are in Christ, however, there is hope. For our new hearts given by the Spirit cannot be content while we are living contrary to the Lord. Mga kapatid, kapag ba kayo naggumagawa ng mga kasalanan, hindi ba kayo kinakatok ng banal na Espiritu? Nagigilty pero diretso pa rin. Di ba? Ito lang ang sinasabi ko sa ating lahat. Yun ang pagkakaiba na nasa atin ng Espiritu ng Diyos. Kapag gumagawa tayo ng mga bagay na labag sa Diyos, nauunawaan natin yun. Nakikita natin yun. Nararamdaman natin yun, mga kapatid. Hindi mo pwedeng ikaila. When we see ourselves following the wisdom of the world, we must seek renewal according to the mind of Christ. Ano uli? Ang mind of Christ, saan tayo dadalhin? Sa kapakumbabaan. Ganoon palagi tayo. Kung makita natin si David, why David is man after God's own heart. Sapagkat ganoon ang puso na inilagay sa kanya ng Diyos. Palagi niyang hinahanap ang Diyos hindi lamang sa kanyang tagumpay, kundi sa lahat ng kanyang kabiguan. We must seek renewal according to the mind of Christ, feeding on His Word, and asking Him to help us heed His wisdom. Palagi tayong manalangin sa Diyos. Alam natin ang katotohanan, alam natin ang kalalagayan. Gamitin natin, sapagkat yan ay binigay ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Bakit? Para mapanatili tayo sa ating pananampalataya. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa karunungang nagmumula sa inyo, sapagkat ngayon sa aming pagkarinig sa iyong mga salita, nakita namin ang kaibahan. Nakita namin ang superiority ng karunungan mo sa karunungan na meron ng mundong ito, na malimit na siya naming sinusunod. Ang karunungan ng mundong ito ay nagdadala sa amin sa layo ng aming laman, aming Diyos. Pero ang karunungan mo ay hindi bahagi ng mundong ito. Ang karunungan mo ang source ng lahat ng karunungan. Kanino pa kami mananahan? Salamat, O Diyos, sa patuloy mong papapaunawa na iyong mga salita sa amin. Dalangin ko po na mga salita mo patuloy mong ingatan sa puso ng bawat isa sa iyong mga anak. Bigyan mo ito ng kapangyarihan, may isa katuparan namin sa aming mga buhay at sa aming mga pananampalataya. Sapagkat kayo lamang po aming Diyos, aming Ama, ang makapagbibigay nito sa amin. Salamat po sa katotohanan ng aming narinig. Kaya naman sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.